Hello mga ka-farmlat, ayan magandang kaliwanagan po sa inyo lahat. Ayan meron po tayong 11 hectares dito po sa bayan ng Tagkawen, Quezon na kung saan tabing kalsada po ito with more or less 50 meters na frontage sa kalsada. And at the same time mga ka-farmlat, ang presyo lang nito ay 50 pesos lamang per square meter. So ayan, ito po yung pagitan, andito po tayo sa may Madrid Cacao na yan, tapos doon po sa may putol na kalsada na yan. Ayan. So papasok na po tayo sa property. Ito daw pong property ay nakaka-harvest po ng more or less 8,000 po ng buo ng nyog. So napakaganda po dahil mga takaran po ang nyog. And ang good thing mga ka-farm lot, ayan, flat land po ito na may mga banayad na hili. So makikita nyo naman. So good thing sa mga manok panabong, sa yung pwede nyo rin pong taniman ng pinya yan sa ilalim ng mangga, ng nyog. And at the same time, pwede nyo lagyan ng baka, kambing. So napakagandang livestock po nito. Ayan. So, ayan mga ka-farmlat, nandito tayo banda sa may boundary. So, ituturo ko po yung boundary po niya. Yung hilera po ng nyug na yan dyan sa gilid. So, ayan, sako po ng kabila yan. So, ang sako po ng property. So, ayan po, yung binivideohan natin. So, yan po yan mga ka-farmlat. So, pag pupunta po kayo dito from Manila, mga 6 hours drive po yan. Sa town proper naman po, mga more or less 20 to 30 minutes drive. And ayan mga ka-farmlats, yan nga po pala si Bestland. So siya po yung locator natin ngayon dito sa property. So makikita nyo naman po mga ka-farmlat, talagang napakaganda po ng property. Ang isa sa good thing sa property nito, bukod sa tabing kalsada, so alam naman natin ang value ng lupa pataas ng pataas. And ang good thing, hindi rin tulog yung pera nyo dito dahil bukod sa nagmamahal ng lupa, may monthly income to dahil sa harvest po ng nyog. I mean, 45 to 60 days po pala ang pag-harvest ng nyog. And regarding naman po sa title po nito, TCT title po ito mga ka-farmlat. Yung electronic copy, yung bago ngayon na kulay blue. And ito po ay 1965 na award po ito as pre-patent po, and natituluhan po ito ng seller ng 1966. So from OCT to TCT po sa bagong may-ari. So at least mga farmlat, alam natin yung history nitong property. Ito pong 11 hectares na to ay may dalawang titulo. So yung unang titulo po ay may sukat na 5.4 hectares po, and yung isa naman po ay nasa 6.9. So ibig sabihin mga ka-farmlat, ito ay may sukat na 12 hectares. So yung binebenta po 11. So bakit 11 lang? Yung 1 hectares po kasi ay ito po yung may iwan sa tenant. So pambigay po yan ng may-ari. Kaya wala po tayong problema sa tenant kasi may nakalatet na lupa na yung seller po nito. And bukod po pala sa nyugan, meron po itong 5 pitak po ng palayan. Pero maliit lang na portion po yun. So kaya lang hindi na po operated ngayon. So ang good thing sa property, napakaganda po talagang gawing livestock dahil may pag-iinuman po yung mga hayop. Kasi may tabing creek din po ito. Pero kahit tabing creek siya, hindi po siya babahin kasi medyo elevated naman yung property. Medyo maganda po yung pagka-pwesto ng lupa na talagang safe na safe. Ang good thing lang, di malaki-laki to, mas malawak po yung kung magla-livestock kayo, kagawin yung bakahan to, kambingan. So, ayan mga ka-farmlat, bali, nandun po banda yung creek, pupuntahan po natin. Ayan, tara. Ayan, pass forward po natin para hindi tayo mainip. So, ayan, lakad lang. So, ayan, bubungad po sa atin muna yung dating palayan po nito. So, ayan, Carabao grass na po. So, napakaganda nitong linisin, i-maintain ng grass cutter itong property na maiwan na lang yung grass cutter. So, pag ginawa niya po yon, mas nadami yung harvest po ng nyog kasi nagiging malinis po yung property. Kung magpapagawa po kayo ng kubo mga ka-farmlat, so, ayan, may mga kawayan rin po ito. Ayan. So, kung maglalagay rin po kayo ng bakod, pwede na rin kawayan. And ayun mga ka-farmlat, so bakit nga magandang mag-invest din sa Tagkawayan? Unang-una mga ka-farmlat, dahil ang Tagkawayan Quezon po, bukod sa ito ay dinadaanan ng Maharlika Highway, yung Manila-Bicol na daan. So yung existing project po ngayon, hindi po project na plano. Ito po ay dire-diretso ng ginagawa.
yung pong bagong bypass road ng Manila Bicol. So sa bayan din po ng Tagkawayan, Quezon po dumaan. Kaya po ang Tagkawayan, unti-unti na po ang development papunta na rin po dito sa amin sa Quezon. Alam naman natin, ang unang naging develop po yung Manila. Dati probinsya po ang Cavite, ngayon hindi na, city na rin. So wala na rin halos farm lot. So ganun din ang Batangas. So dating probinsyang dati marami po doong mga farm. So ngayon naglilipatan na rin dito sa amin sa Quezon. Yung malalaking farm doon halos nandito na rin. So papunta na talaga po dito yung development ngayon sa Quezon. Kaya samantalahin yung mga ka-farm lot habang mura pa po dito. Ayan. 50 pesos lang per square meter, mayroon ka ng ganito kagandang farm lot na flat na maraming nyog, tabing kalsada, tabing creek. Ayan, ang importante may income. Ano pa? Sa weather naman po dito sa Quezon Province, so medyo malamig pero hindi naman po kagaya ng parting norte. And regarding naman po sa bagyo, hindi naman po salantain ng lugar namin yung magkakatabing bayan po ng Calauag, Lopez, and Tagkawayan. Hindi po yan na, kumbaga, matunog lang po ang Quezon sa bagyo dahil napakalaki po ng ang Quezon. Isa sa pinakamalaking probinsya po ang Quezon. Kaya once na may dumaan ng bagyo, laging may nahahagip sa parte ng Quezon. Kaya laging ang thinking ng mga tao, bagyuhin ng Quezon. Napakalawak po ng Quezon. Ano po? So at least magkaroon po tayo ng idea. So sa NPA naman po for security, halos pawala na rin po. Marami nang nagbabalik loob sa government po natin. And at the same time, mga ka-farm lot, marami nang namumulat na mga kababayan natin na mas maigi pang manira ng maayos kaysa mamundok ng mamundok. Ano po? So, dati po, talagang talamak noon. Ngayon, halos pawala na po talaga. Lalo na po ngayon na yung mga road, napapasok na ng mga road yung mga province, ano po, yung mga liblib, nabot na ng signal. So ayan mga ka-farmlat, yung creek, ayan, continuous flowing. So ngayon dyan po sa Manila, maulan. Pero dito po sa amin sa Quezon, hindi po maulan ngayon. Mainit po. Pero ayan, makikita nyo naman, may tubig na nagfo-flow. So isang patunay po yan na may source talaga ng tubig itong property na to. Kung sa inumin naman, so maamo po sa tubig ang Quezon, magdi-dip well na lang po kayo. Pwede rin naman kayong bumili ng mga purified na tubig. Ayan. So, ayan mga ka-farmlat, pabalik na tayo. So, ayan sa lahat po ng buyers po natin na gusto yung property na to, pwede po kayong mag-inquire sa amin. Ayan, kasama po natin dito si Murang Farmlat, si Bestland. Ayan po yung Kawayan mga ka-farmlat. Ayan. So, yun nga lang mga farmlat, dahil ito po ay 11 hectares. So, dapat 3 rin po kayong nakapangalan sa o bibili po nito. Dahil ang per person po ay hanggang 5 hektarya lang din. So, kagaya po ng may-ari po nito ngayon, yung nakapangalan sa titulo, kasi galing po ito sa OCT. So, nabili nila, na-transfer sa kanila. 3 names din ang nakapangalan po sa title po nito. Pero 2 titulo po nahati. So, ayan mga ka-farmlat, pakita natin yung biyahe, yung mga madadaanan nyo pag pupunta po kayo dito. Ayan, from Manila mga ka-farmlat, so magdadrive kayo ng mga more or less 6 hours. Yan, kung mabilis po, possible ng 5.5 hours. And dadaan po kayo ng Lucena, Gumaca, Timonan, Calauag, Lopez, and Tagkawayan. Ayan po ang Google Map Earth View para may idea po kayo kung saan parte sa Quezon. Ayan mga ka-farmlat, kung bago ko pa lang sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo. Sa mga gusto pong mag-message, ayan po yung ating FB page, Facebook, WhatsApp and Viber. Ayan mga ka-farmlat, maraming salamat po. Dagsang biyaya sa inyo.